Hello guys, so ngayon magpa-file tayo ng BIR form 1701Q or quarterly income tax return for individual estates and trust. So ayan, punta tayo dito sa offline EBIR form package. So kailangan check natin kung updated ito doon sa video ko na kung paano nyo makikita kung updated ba talaga yung package na na-download nyo. So panoorin nyo na lang yon. So dito nakalagay na yung ilalagay nyo yung TIN number nyo, so mag-automatic na siya pag na-click mo na kung anong RDO mo, yung details yan makikita nyo na agad. So nag-automatic siya. I-double check nyo lang kung yan pa rin ba yung email nyo, yung contact number nyo. So palitan nyo kung nagbago na, kasi kailangan active yung email nyo, kasi doon isi-send yung confirmation. So dito i-click lang natin to, hanapin natin tong BIR form 1701Q, so 2008 quarterly income tax return for self-employed and individual state and trust. So ito yung bagong form. So ayan, may previous filing na ako, nakalagay din yan kasi na-save ko rong nakaraang nag-file ako. So click mo lang tong fill up. So background information saved, updated successfully as profile. So click mo lang tong okay. So ayan, mapupunta na tayo dito sa BIR form 1701Q. So ayan, so kailangan double check nyo yung year 2024. So pang third quarter na to, kasi from July to September na. So ayan, so amended return no. So ayan, click lang natin yan. Tapos yung yung tax double check, ay yung tax TIN, taxpayer identification number nyo dapat tama yan. So 44826143 na, okay. So yung RDO nyo, so i-click mo dito kung ano ka po, kung ano yung nakalagay doon sa taxpayer type nyo, doon nyo yun makikita sa may nyo, sa may 2303 BIR form nyo na COR. So doon nyo makikita yun kung ano yung yung taxpayer type. So yung taxpayer types ko is professional. So i-click tong professional. So ayan. Tapos yung naano ko lang kasi graduated tax. So ayan. Ayan, automatic na siya mag-click. So nakadepende kung naka-anong tax kayo, kung naka 8% ba kayo. So yun, ito yung i-click nyo. Pero kung lang, hindi kayo naka-avail ng 8%, so yun, ito na lang muna. So ayan, i-double check mo. Tapos lagay ko yung ko, yung details mo ilalagay mo. So ayan naman yung pangalan ko, ayan naman. So naka-click lang yung yung itemize. Nasa iyo naman yan kung itemized deduction o optional. So ayan. So dito kung may asawa ka, dapat hiwalay lang kayo ng filing para di kayo ma-audit. So ayan. Next natin. So dito mailalagay natin dito kung magkano yung
income natin for the so yung income ko ay simula July, August, September, ay laki naman masyado nito, mali ako. Paano ba ito ulitin? 79 57 ano na lang natin, round off kasi bawal yung may butal 157 nagiging nagiging milyon pag may butal. Sige, run off natin 70 923 ay 924 na lang. Ayun 70,924. Ayan, so ni-round off natin. Ayaw niya nang may butal. Pagka-round off natin, ayan, makikita na yung automatic. So dito babasahin natin lang yan sa ilalim kung ang income natin ay hindi lumagpas ng 250,000, so zero ang tax due natin. So pag lumagpas kayo ng income, so meron na dito mga guide kung ilang percent yung magiging tax nyo. Nasa ilalim ng table yun, nasa ilalim ng form. So yun, may guide naman siya. So back natin kung tama ba yung details na lagay natin. So ayun, 2024 third quarter na ako, so no. Tapos 448 261 49, tama naman. Okay, kasi na debated. Okay, so business income publication tapos
Sa asawa naman yun. So 0 yung taxable type. Yan na. So next is ayan. So okay na. Ay, validate ko na nga. Validation successful. So click edit if you wish to modify your entries. So okay, edit mo lang yun kung gusto mong ano, may ano ka, may babaguhin ka. Okay na. Okay. Tapos next. So final na natin. Save na natin to. Tapos submit. Okay. So ayun, nakita natin to ibaba. EBIR form revised terms of service and agreement or TOSA. So thank you for using EBIR forms by clicking OK, agree button. You confirm that you have read and understood the TOSA or the full BIR forms. TOSA can be accessed here. So dito yung mga ano, terms and service agreements. So ayan, babasahin mo lang yan, tapos agree. So i-okay mo lang siya. So ayan, pag na-okay mo na, i-wait mo na lang na mag-fully successful yung na-file mong form sa BIR. So kailangan active yung ating email address para ma-receive natin yung confirmation na na-receive ng BIR yung filing natin. So katulad nito, your tax return was not submitted online due to any of the following reasons may interrupt submission. So dapat no internet connection, slow internet connection, no overlay or restrictive firewall. So okay, ulitin lang natin siya kasi hindi nga na-receive ng ano, ng BIR. So i-ano lang natin to, final submit copy. Resending lang natin to kasi mahina internet ko eh, naka-data lang kasi ako, tapos maulan-ulan pa. Nagbababagyo. So ayan, resend lang natin ulit siya para mag-successful. Wait natin mag-successful yung ating pinapasang form. Ayun, nag-submit successful na. So notification will be sent to your email. So ayan, so please ensure that the said email address is correct, then click your inbox including your spam folder in the next few minutes for the email. So print or save the email as evidence of a filed return. So note there will be some delays on email sending of confirmation. So please bear with us. Click mo lang yung okay, tapos i-close mo to, tapos ayan yung form, dapat i-ano natin to, i-click natin yung print, pero isi-save lang natin siya, print, kasi wala akong printer, so i-save ko lang siya. Click ko lang yung print, tapos 1701 Q ito, third quarter ng filing ko to ng ng July to September, July, August, September.
September. -- 24. So ito ay page 2. So page 2 yan. So save natin to. Tapos tingnan ko nga to sa ano kung na-save ko to. Tingnan ko sa kung nandun 3rd quarter, so July 27, 3rd quarter 2024. So ayan, nandito na siya sa ano ko, sa files ko. Ayan, nandun yung page 2. So yung page 1 naman din, ililipat ko lang to sa page 1. Ayan. So yung page 1 na ano na file ko is i-print ko lang yon kasi wala akong printer. I-save ko lang siya sa computer ko. So ayan. So 1701Q ito. Tapos ilalagay ko lang dito na page 1 to page 1. Ayan. Okay, save. So double check ko sa file ko kung nandun na 3rd quarter. Okay. So ayan, nandito na siya sa files ko. Page 1. Anong ginagawa mo, Burnok? Ayan, nandito na. So, thank you guys for watching. I hope you learned from my tax filing BIR form 1701Q as a real estate agent. Thank you so much. Goodbye.